Ibang saya kapag malaya. Pero may ilang mga hayop na dahil sa di inaasahang sitwasyon, hirap makaranas nito. May mga bata at matatanda na naghahabulan, lumalambitin sa alambre. Ang saya nila tignan. Pero alam nyo ba na halos lahat ng mga unggoy dito dating alaga ng tao? Mula sa kanilang natural na tahanan, kinuha, pinalagaan at pinalaki. Pero kapag malaki at nananakit na, dinadala ito sa mga pasilidad gaya ng wildlife in need. Ang mga unggoy sa pasilidad, kailangan munang maibalik ang kanilang wild animal instinct bago muling pakawalan sa gubat. Ang ating mga buhay ilang gaya ng unggoy ay nararapat lamang na sa gubat mamuhay. Sila ang nagbabalanse at nagpapanumbalik ng ganda ng ating kalikasan. Sina Roy, Johnston, Laila, Coco, at Kiko handa na raw sa kanilang paglaya. Sila ang unang tropa ng mga unggoy na pakakawalan ng mga trained wildlife personnel ng WIN matapos ang 2 taong paghahanda. Tell me about this group of monkeys. Paano nyo sila pinili? Bawat isa sa monkey, yun po yung ginugrupo namin sila. Kung alin po yung compatible sa kanila na kasama, kung sino po yung gusto nilang makakasama sa yun po yung nagiging isang malaking grupo, Dok. Si Roy, isa sa mga sumalang sa pinakamatagal na rehabilitasyon. Dahil 5 taon raw na naging alaga ng tao si Roy bago siya sinurrender sa mga otoridad. Sa amin, nasa na siya, 1.5 taon na po siya. Kapansin-pansin ang malaki nitong katawan at matutulis ng ngipin. Takot din daw sa kanya ang iba pang mga unggoy roon. Dahil dito, angat kay Roy ang katangian ng isang alpha male. Samantala, si Laila ang alpha female ng grupo. Palaging nakadikit sa kanya ang 5 buwan niyang anak na si Marie. Katuwang ni Laila sa pag-aalaga kay Marie ang unggoy na si Darna. Cooperative parenting ang tawag sa ganitong estilo ng pag-aalaga sa mga batang unggoy. Sinisigurado nila na mabigyan ng sapat na proteksyon ang mga bata laban sa ibang unggoy na nasa kanilang grupo. Para madala sa soft release area, kailangang hulihin ang 5 unggoy. Ang soft release area ay nasa mismong lugar rin kung saan pakakawalan ang mga unggoy. Ngunit nasa loob pa rin sila ng enclosure. Kinakailangan munang kasing ma-acclimatize ang mga unggoy sa lugar bago tuluyang pakawalan. Meron po kaming positive saka negative na approach para sa kanila, panghuli po. Yung negative po namin, which is yung ikakatch na po sila, kakatching net. Yung naman po, positive naman po, maglalagay po kami ng cage. Which is yung kusa silang papasok kasi may pagkain po sa loob ng cage. Tapos Ihilahin na lang po. 4 ang nahuli gamit ang net. Pero mukhang iba ang balak ni Roy. Gusto niyang atang makipaglaro muna. Akyat dito, akyat doon, sa mga alambre at bars ng enclosure para maiwasan ang catching net. Mukhang pahirapan ang paghuli sa tatayong alpha male ng bagong grupo na si Roy. Pumasok na siya sa trap cage. Pero talagang matalino ito. Naka-4 na balik pa siya bago nahuli. Matapos mahuli ang 5 unggoy,
Dadalhin ito sa soft release site para masanay sila sa lugar. Dito na po tayo sa may releasing site area namin ng monkey. Bubuin lang po natin sila para sa loob ng ilang araw. Mag-stay ko sila sa loob ng kulungan. Tapos i-assess po namin sa susunod na araw kung may ibang group na po papasok sa may area. Ang temporary enclosure sa soft release site ang magsisilbi nilang tahanan sa loob ng 4 na araw bago tuluyang pakawalan. Dahil kinakailangan muna nilang sanayin ang kanilang sarili sa lugar. 3 months na po namin minomonitor yung area kung meron po ibang wild monkey. Tapos yung area po minomonitor namin kung saan may mga pagkain sila o source ng tubig. Malayo po siya sa kalsada o sa maraming dumadaan na sasakyan. Saka mga tao din po. Monkeys, always a problem sa atin dahil pinakailaman natin sila sa wild. And pag hindi na natin sila kaya alagaan, they end up in rescue centers like here in the Wildlife in Need. Samantala, iba ang kondisyon ni Chito. Nag-iisa o walang kasama sa kanyang enclosure. Si Chito po, yun po yung isa sa pinakamatagal po na hindi na po namin na-release kasi naalagaan po siya for 14 years na po bago po siya dinala dito sa shelter namin. Sinusubukan daw nilang ipakilala o ilagay sa grupo ng ibang unggoy si Chito. Pero hindi na ito tinatanggap doon kaya inaaway at sinasaktan siya ng mga ito. At ayon sa pamunaan ng WIN, hindi na pwedeng maibalik sa wild si Chito. Hindi na po siya marunong makipag-away, makipaglaban. Lagi po siya yung nasusugatan. Marami na din po siya naging fracture. Makalipas ang 4 na araw, muli naming binalikan ang mga unggoy bago tuluyang pakawalan. So tayo, lalayo tayo because we want to teach them to be less exposed to humans. So magtatago tayo. Pero tulong ako magtago ng mga food and then we will see their behavior of developing their skills again for hunting for food. Bakit na? Very nice behavior. Wow! Nandoon pa rin ang instinct ng mga unggoy at naglalakad na sila ng magkakasama bilang isang grupo. Iba yung release ng mga macaques. We have time to observe them here. Tingin sila ng tingin sa taas. Para bang na-enjoy nila yung freedom. No more cage and surrounded by trees. Yung kanilang tinatapakan is mga dead leaves. It's good for their feet. Bilang veterinaryo, kakaiba ang saya na aking naramdaman para sa maunggoy. This is my first time to witness the release of macaques. Usually there are problems what to do. They normally end up in rescue centers and hindi natin alam kung kailan sila i-release. Pero dito, sa WIN, they made it possible. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.